Another combat today with this Bobby. May nakikitang bird si Lumi. Ayun o. Yeah, seryoso siya. Hello everyone! Kamusta, kamusta? Kamusta ang lahat? Sana kayo ay okay lang. Healthy kayo dyan. Happy. And syempre, kompleto pa rin ang lahat. Another combat today. And it's because today is Monday. Meron kami ngayong massage day ni Mister. Pero nauna na po si Mister. Ay! Ay, anak, nabugat ni Mabuyag. Nauna na po siya. And yung akin is after 30 minutes ng massage niya. Malapit lang naman yung pinag-reserve namin ng pamassage. Kasi kailangan na talaga besh magpamassage kami kay sakit na talaga ng katawan namin. Lalong-lalo na ako. Kakakarga kay Lumi ba. Guess na, wait lang. Hindi na kaya. Nakalimutan nyo. Yun yung isa sa mga nakalimutan ko na umuwi ako ng Pinas pa magpahilot kasi the best po sa atin, di ba? So, sayang. Pero, wala. Wala na. Wala lang chance. So, itong pamassage namin ay 30 minutes lang po. Oh, wait lang, anak. Wait lang. Barkal lang. Ay, nako, ito talaga yung hit ng mga bata. Yung maraming suot. Wow, wow, wow. Kahirapan na sa... Buti lang sa pagbibihis. Okay pa siya. Pero pag matagal na, napansin niya na. Ano ba? Mainit. Wala na, nagre-reklamo na siya. Ay, naku nak. Anong gagawin natin? Nandito tayo sa malamig na lugar. Tara. Kaya patulogin kita. Alis na kami. Tulog ikaw. Ikaw talaga. Wala nang tsaga yung mga bata ngayon pag ganito ang mga panahon. Tignan nyo, oh. Hoy, nagkalagasan na talaga. Munti na lang yung mga trees na may leaves. Ganda kaya ng autumn. Kaya lang, maganda sana talaga kung sabay-sabay sila. At least nakapag autumn pictorial tayo. Sarado natin to para matulog to si Madam. Okay. Let's go. Yung gagawin namin ni Lumi ngayon ay mag-ikot-ikot kami until my turn after 30 minutes. Malapit lang talaga, 5 minutes walk lang. Kaya lang, dahil 5 minutes walk lang siya, kailangan ko mag-ikot-ikot para mapatulog ko ang Lumi. And after that, pag natapos na si Dada, siya naman kay Lumi. O, diba? Ganon mga besh. Pag walang maiwanan sa mga junakis natin, talagang kayong dalawa lang ang mag-isip ng paraan kung paano nyo matutulungan ang isa't isa. So, sana makatulog to si Madam kasi wala akong pang tabon ng kanyang stroller. Nakalimutan ko na naman. Uy, kasi kailangan may tabon siya. Open lang eh. Yung dito ba sana? Tabon. Yung parang kumot niya na kulay green yung galing sa kela. Ay nako, membrane. Lagi nakakalimutan. So, ipapasyal ko kayo dito. Ayan na, matayo na naman siya. Pasyal ko kayo dito sa doon tayo sa may Oy Mahali. Tingnan natin. Hala, sayang. Maganda pa to kahapon eh. Ngayon, wala na yung iba. Trees. Wala nang leaves. Ganda kaya pag colorful. Tapos doon, colorful. Everywhere, colorful. Maganda magtapon-tapon ng mga leaves. Natawa tuloy ako sa pictorial namin kahapon doon sa Lahti. Kasi si Sade, grabe makahakop ng mga leaves. Tinatapon kasi para may effect ba na lumilipad yung leaves. Yung parang ganyan. Parang falling leaves lang ba. Yan. Ganda oh. Tok. Natulog ka na anak. Please lang. Wala akong Benny o bonnet ba. Pala nagsuot ako. Hindi kasi ako milig sa bonnet eh. Pero kailangan yan. Kung ayaw mo magkasakit. Ayan oh. Ganda. Ganda. Dito wala na. Doon pa. Madami dito. Pero maganda sana kung yung sunod-sunod ba na trees. Tapos parang naka-arc siya. Both sides ng streets. Ay. Tapos mag-picture ka sa gitna. Kaya lang hindi pwede. Yung parang Bohol doon sa Bohol style ba. Sa Bohol ba yun? Yung parang naka-arc yung mga trees, hindi nasa gitna ka magpa-picture. Pero hindi man, uso dito kay
Di ba pwede bang pagitna, oy? Bawal man. Marami mga sasakyan dumadaan. Buwis buhay. Parang wala mang nagaganon din dito kasi. Sa atin lang yun uso. Nagiging ano siya, basura. Ayan. Dito. Wow, ang ganda dito, oh. I love it. Ay, ang ganda dito, besh. Yan, oh. Ayun, mas maganda dito. Wow. Nice. Diba? Nice siya, oh. Ligid-ligid ka dyan. Kaya lang, nasa gilid man ng kasada. Oy, nakakahiya. Pagtatawanan ka. Pag magligid-ligid ka dyan. Sus. Kung meron lang magpipictorial ba? Kasi hindi naman uso sa kanila yan dito. Ako si madam. Hindi pa po tulog si madam. Nakailang minutes na kami nag-walking. Wala pa din. Naano kasi siya sa mga paligid. Nakikita niya kasi kaya dapat may takip talaga. Kaya lang nga nakalimutan ko. So hindi ko pa rin pala na-fill upan yung dapat fill upan for later yung MRI natin kasi mamaya na nga alas 3 and kailangan kumain ako ng alas 12 kasi 3 hours before the MRI dapat yuwamatta. Yeah, suramatta. Dapat walang kain at walang tubig, walang iinumin na tubig. So, dapat empty talaga yung ating tiyan before the MRI. So, kailangan ko kumain ng marami. Ang problema, hindi pwedeng kumain ng marami. Tignan natin mamaya. Kaya pa naman kasi 11:20 pa lang. So, meron na lang 10 minutes si Mister. So, dito lang, oh. Etong Medilife. Wala pa si Mister. Nasa loob pa. 3 minutes to go. Dito. Wala pa. Hindi pa sila tapos. Kasi nakikita ko pa yung jacket ni Mister nakasabit doon. So ikot-ikot muna kami ni Lumi. Nakailang ikot-ikot na kami. 3 minutes pa. So we are done. Nyt on käytetty e-passia. Ni. Done. The best mga beshi. Sobrang wow. For the first time in my 7 years in Finland, first time makaramdam ng makatikim ng professional na massage talaga. At ang galing yung nag-focus siya more dito sa aking left side. Naramdaman ko talaga yung parang buto. O parang ano talaga siya, yung parang rock ba siya na nasa lamig na yun. Ay, ang sarap talaga, nawala. At ang galang, ganda ng kamay niya kasi sobrang hindi siya nagmamadali, 'di ba? May mga nagmamassage na nagmamadali siya. Ay, grabe ang sarap ng pakiramdam. Jump like a frog. Jump. Jump like a frog. Jump. Lalaro muna kami ni Lumi bago ako umalis. Meron pa akong 1 hour. While si Dada ay nagpapahinga din kasi sumakit daw yung ulo niya. Ako actually masakit din yung ulo ko. Kaya lang ako na yung nag-alaga muna kay Lumi kasi later on, alis ako para nga sa ating MRI. So si Dada naman yung magbabantay. So siya muna for now pahinga. Kasi siya din naman yung babantay later. So kailangan niya yun. At the same time pala, na fill upan ko na po pala yung meron lang kasi mga questions. Some questions here that you have to fill up lang naman. And lahat naman is wala ako. Like for example, kung meron ba akong mga surgeries before, if I have some heart problems or anything na kailangan nilang malaman. So, lahat to dito. Or something na meron akong hearing aid or anything na metallic ba, which is baka maka-hinder, baka maka pag ano sa magnetic or sa MRI kasi yung mga metals are not allowed during the MRI. So may mga questions lang sila dito that you have to answer na wala ka nun just to make sure. Of course, kung meron kang mga anything, you have to tell them in advance before heading to the MRI. And if you have to change clothes, pero kung wala ka naman, like for example mga belt, but I think I have to change clothes. I'm not sure ha. Pero meron silang mga kinain na naman nila. Meron silang video na pinapanood sa akin for heading there. Next, nag-English naman tayo ay bago para may alam tayo in advance, kumbaga. Come on, anak. So, meron ako alam.
Meron ako idea. And this baby is such a good girl. Alam niyo na po kung sino yung nagtatali pag ganyan ang itsura ng buhok ni Lumi. Pamadali ang tali ni Mister. Laro lang siya ng laro dito kanina eh. Pero nagngot-ngot talaga yung dito ko ay. Ang ulo ko ba? Pero kaya ko naman. Kasi ako lang naman yung papunta dun. Magdadrive ako. I hope mapa-afternoon nap ni Mr. si Lumi. Ano man yan? Ano yan kinukuha mo? Go down na down. Down. Marunong ka naman na eh. Good job. Hey. Sige. Lahat ng books, meron siyang isang favorite talaga. And yung favorite niya dito is... Oh, mama. Si mama ang favorite mo dyan? Yeah, hold on. Tumasagot-sagot. Nagyaw-yaw na to lagi. Oh, ito yung favorite niya. Hugging. Oh, mama. Yes, mama and the baby are hugging. You want to give mama a hug? Yes. It's mama. And the baby. Here is the baby. Oh, the baby is sleeping. Super daldal na po kaya talaga nito. Sa loob lang talaga ng bahay. Pero pag nasa nakapalibot siya sa maraming tao. Very finished. Yes. Oh, there. Baby. The baby is sleeping. DJ. Yes. Where's the dog? Where's the woof woof? Dila ka pa na. Mura ka kurik na. Ang talino talaga ni Lumi. Kasi isang turo ko lang sa kanya and very observant talaga siya. Dada? Dada sleeping? Dada? Where's the baby? The baby is crying. Where's the baby? Look. Oh. Yes. Where's the baby? The baby is laughing. Ha 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 ha. The baby is crying. Just like Lumi. Sometimes. Yeah? There. Where is the baby? The baby is crying. Yan. Sige, anak. Mama. Yes, mama is here, man. Good. Padiwal-diwal pa ng dila. Oh, yes, it's a mama. You give mama hug? Oh, you're hugging. Can you give mama hug? Mama hug. Mama needs a hug. Can you hug mama? Give mama kiss. Nasa puso, be. Nasa puso. Nasa puso. Uy, nasa puso. Nasa puso. Nasa puso man. Hug mama, hug mama. I love you so much. Ang kulit ni Lumi kasi napaka-sweet niya. As in, kahapon nga, dun sa bahay ng tita Rona niya, pag kinakarga mo siya, as in, sobrang sweet niya. Kahit si Marsky, sabi niya, sweet talaga na bata si Lumi. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya kasi pag nagpapakarga siya, talagang idadantay niya dito yung niya, ulo niyo. As in, yung hug talaga na, kikiligin ka. Pinatiran na ako. Marunong na din siya umakyat. Sulitin natin yung sweet pa siya. Sana paglaki sweet pa din, anak. Mahilig kasi siyang manghag eh. Ito na naman tayo. Ay, parang punuan ang parking lot. Ay. Sana may space? Ayun, may space doon. Dito tayo. Ayan, dito tayo mag-park. Tara mga beshies. Ang sakit talaga ng ulo ko eh. I think sa to kanina yung sa lamig ba? Kasi sobrang lamig. Sa lamig talaga to. Kaya sobrang sakit ng ulo namin kasi hindi kami nag-bonnet. Maganda talaga yung full gear lagi. Bonnet. Benny. So tara mga beshies. Try ko makiusap kung pwede bang i-video during the MRI. Yung ipapasok ako sa time machine. Try ko lang naman. Pero kung hindi ko kayo may sasama. Ay. Talagang sinusulit mo ha. Matatapos na lang yung taon. Talagang hospital pa ng hospital ha. Ayun. Pero hindi ko kayo may sasama. Okay?
Vetäkää ilmaa keuhkoihin. Pidättäkää hengitystä. Saa hengittää. Vetäkää ilmaa keuhkoihin. Pidättäkää hengitystä. Saa hengittää. Joo, silloin on se päivitys ja sitten sen jälkeen alkaa ne Vetäkää ilmaa keuhkoihin. tässä nyt niin paljon Pidättäkää hengitystä. Saa hengittää. Saa hengittää. Vetäkää ilmaa keuhkoihin. Pidättäkää hengitystä. Saa hengittää. One eternity later. Finally. Grabe. Natapos na tayo mga besh. At naloka ako kanina kasi akala ko hindi ako makakaabot. Kasi nag-antay pala ako doon sa pinakabago na hospital, which is hindi pala doon, dapat dito sa old. Ay naku, naloka ako kasi hindi ko alam kung paano ako pupunta dito kasi medyo malayo siya at wala siyang shortcut doon sa loob. Di ba nandun ako sa loob? Hindi ka pwede basta-basta na lang lusot doon. Hindi ka tulad sa atin. Dito kasi, doon, lalo doon sa bago, hindi ka pwede maglusot-lusot talaga. Unless dito, pwede ka maglusot-lusot. Pero ganun din, hindi ka rin makakalabas talaga doon. So, hindi siya ganun kadali na mag-shortcut na lang. So, nahirapan ako kanina. Ang dami din talaga nalilito dito mga besh sa hospital na to. Kaya dapat punta ka dito na maaga. Kung dapat 30 minutes or 1 hour, if possible na mag-alaan ka talaga ng oras kasi katulad nito hindi sinabi kung saan ako dapat magpunta. So meron akong naka-reserve appointment but hindi nakalagay kung saan ako dapat, dito sa Gina building or doon sa new. So nag-ilmoyta ako doon sa pinaka new, which is nagulat ako kasi pag once na meron kang reservation, automatic na kapag nag-ilmoyta ka doon using your Kela card, yung ilmoyta ba, parang magno-notice or itatap mo yung code doon sa machine and then magno-notify yun sa kanila, you're already there. Tatawagin kanila kung kailangan na or time mo na for your appointment. So yun nangyari doon sa pinakabagong building, yung kanina, is wala talaga. And then doon sa choices naman, wala din yung option doon na for magnetic kubaos or di kaya yung MRI, wala siya sa option. So yung ginawa ko is ilmoyta, pibitoxin. Kung mali talaga to, mali. Reserve lang ako doon kasi gusto ko talaga na itanong just to make sure na tama yung pag-aantay ko doon at hindi wasted ba. So nag-uskala ako or nag-dare ako na mag-ask doon sa isang nurse, which is medyo ano siya sa akin, medyo aloof or medyo
lumapit ako sa kanya, inas ko talaga, sabi ko, meron akong appointment with the Röntgen or yung magnetic MRI nga. Tapos lumayo talaga, dumistante sa akin kasi lumapit ako sa kanya para marinig niya ako kasi medyo maingay. Ay naku, umano siya, humakbang siya paurong ba? Takot yarn. Tapos sabi niya, hindi yan dito, punta ka dun sa dito nga, G OSA or G building. Lala ko to, G building na to, ang sobrang layo niya doon, best, nandoon pa. Kung lalakarin ko to, matagal kasi nga walang shortcut. At the same time, mayroong ginagawang mga construction doon sa harap ng hospital na to. So sabi ko, ano ko to, meron na lang akong 10 minutes that time. Bumalik ako sa parking area talaga, tapos dinrive ko talaga dito. Tapos takbo ako ng takbo. Ang hirap hanapin kung saan yung Röntgen or yung x-ray ba, yung mga ganyan MRI. Tapos nakasalubong ko yung doktor na or surgeon na nakausap ko during the time na na-confine ako dito for a night lang naman. So nakasalubong ko siya. Siguro hindi niya ako matandaan. Ako kasi mabilis ako makatanda, mga besh. Siguro hindi niya ako matandaan kasi sa dami ng mga pasyente. Pero ako kasi mabilis ako makatanda. Nakita ko din yung Russian doon na doktor. So luckily, thank you Lord, kasi 2 minutes before my time na talaga, nagmamadali na ako doon. Kaya dapat talagang kailangan mong dare talaga na mag-ask. Huwag ka mahiya na mag-ask. At the same time, kailangan maging observant ka din. Alam mo yung magbasa-basa ka sa mga signages. Medyo nakakalito talaga. Ay, hindi talaga medyo. Talaga nakakalito dito. Kailangan mo lang i-follow. Kailangan mo basa-basa talaga yung mga araw-araw na yan. Kailangan mo alam yun. So, nakapunta naman tayo doon sa mismong talaga kung saan yung room for the MRI. Ay, salamat Lord. At the same time, napayagan tayo na ma-record nga siya. Pero sa labas lang kasi bawal ngayon mga metal door or anything na gamit during the time nga. And yan pala, pag mga ganyan is sa labas lang sila. So, nandun lang sila sa labas the whole time na ako ay parang tinutuhog doon. Parang iniihaw kasi medyo mainit siya. Matagal siya, 30 minutes. So, yung pakiramdam ko doon sa loob ng machine na yun, nararamdam ko yung init, tapos ang ingay. Feeling ko talaga yung tiyan ko, parang may mga gumagalaw-galaw, may mga kumukulo-kulo. Ano kaya mga nakikita nila doon? No? Kasi hindi ko pwedeng malaman pa yung results. Nila, magantay na lang daw ako ng tawag ng doktor. So let's see kung ano nga ba yung magiging resulta no during the MRI. Bawal talaga huminga mga bears, like for example, kahit na 10 to 20 seconds lang yon, mahirap na ilang beses kailangan hingimata, hindi ka huminga. And of course, pag pwede ka nang huminga, yun, tapos bawal na naman huminga, tapos hinga ka na naman. Parang nila ina-alternate. Kasi syempre, parang 1 minute lang daw yata tayo kaya nating hindi huminga. So, parang ginaganon-ganon nila. Basta, ang tagal pala ng na yun. Talagang muntikan na ako makatulog. Pero so far, okay naman siya. Mas maganda yung machine doon sa pinakabagong hospital. Pero hindi kasi siya MRI. Ito, iba kasi to ay MRI to. Doon sa kabila is yung sa CT scan, abdominal CT scan yung nangyari sa atin nung mga nakaraan. So, yes. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Akala ko malalaman ko na yung resulta today, pero hindi pa pala. Pero anyway, ano ba nakalagay kasi dito? Pero sana for sure naman tatawagan ako niyan kung ano yung magiging resulta. O di kaya bibigyan nila ako ng another schedule para i-meet up yung doktor na naka-assign sa akin. So ngayon, dahil tapos na tayo, uwi na tayo mga besh. And uwi na tayo. Pero punta pa tayo punta muna tayo ng shop kasi may pinapabili sa akin si Mister. Let's go. Sago. Medyo umuulan siya. Taligsik ba? Oops. Ayun Taligsik besh. Ayan. Daan muna tayo ng shop. Yun nyo besh. Doon ako nag-antay sa pinakatulong-dulong dulo. Tapos dito pala siya banda. Ay, besh. So doon ako nag-antay daan dito sa pinakabago. Doon pala sa pinakadulo. Hindi na kaya ng oras ko kanina. Kaya talagang kinuha ko yung sasakyan agad-agad Buti lang may sasakyan talaga. Kasi kung nilakad ko yun, wala. Late ako. Walang nangyari sa araw natin ngayon.
Tara, uwi na tayo. One eternity later. It's time na naman para magluto tayo ng uulamin. O lumibo. Kumanta. Ay, nakulay. Oh, yes, my love. Hindi daw siya nag-afternoon nap ngayon. Pinilit ni Daddy matulog, but hindi nag-afternoon nap. But luckily, nag-morning nap naman siya. Kaya it was just 40 minutes. Wala man lang nag 1 hour. Malala ko ng tama. Yes, 40 minutes lang po yun. Pero okay na yun. Ang importante, nag-nap siya at never naman siya nag-grumpy. Up until now. Luluto tayo ng uulamin natin for Lumibo and for me. Ang si Dada, magpipizza daw siya. And I'm not a fan of pizza. And of course, hindi siya pwede sa atin, di ba? Sa mga panahon ngayon. At hindi ko alam kung ano na naman yung lulutuin ko. I mean, hindi ko alam kung paano recipe na naman yung lulutuin ko without oil or di kaya without salt. Actually, naglalagay ako mga besh ng konting salt lang para lang maano sa akin sa isip ko na meron siyang salt. Pero hindi madami like salty like before kung paano ko maglagay ng salt. Para lang ba maano ko sa isip ko, para lang matanggap ko yung kakainin ko. Kahit na wala talaga siyang lasa kasi as in konting salt lang, para lang ba yung mind ko na may salt to, masarap to. Ganon yung sekreto. Kaya so far, for how many days na hindi na po bumalik yung sakit na ating katawan. So yeah, magluluto tayo ng nabalutuin natin, anak. Ang hirap mag-isip ng lulutuin. Oy, hindi ko alam kung ano lulutuin ko talaga mga beshies. Meron akong mga gulay dito. Diba sabi ko sa hilig talaga ako sa gulay. Carrots, patatas, broccoli, and then itong squash. Ang sarap ng squash na to. And then meron tayong spinach. Hindi ko pala na-share sa inyo yung during the time na confine ako for 1 night doon sa hospital. Yung pinaghigaan ko, yung hospital bed na yun yung first time talaga na na-confine nga ako sa loob ng hospital. At the same time, yun po yung first time na yung buong bed na yun, kasi naka-dextrose po ako, talagang hinila yon. Like a patient talaga ako. Hinila yon papunta doon mismo sa room kung saan yung scan, yung COVA, o yung CT scan gagawin. Na-feel ko na pasyente talaga ako during that time. At the same time, parang nostalgia sa akin kasi lahat, kapag pumupunta ako ng hospital, lagi ako nakakita ng mga pasyente na ganun yung sitwasyon. Nasa hospital bed talaga. Sabi ko, what? Parang ito lang yung nakikita ko before, hindi ko akalain na nangyayari siya sa akin. As in, naka-hospital bed talaga ako. Punta doon sa CT scan room and then pabalik doon sa room kung saan ako nag-stay. Diba, usually sa atin, sa Pilipinas, parang after birth, diba? Parang yun na, nakawala sa hospital bed, tapos dinadala doon sa room kung saan kayo mag-i-stay. Pero hindi po nangyari sa akin yun kasi naka-wheelchair po ako papunta doon sa room namin, which is upper floor yung room namin kasi medyo malayo yung pagitan ng birthing room doon sa kung saan yung nag-i-stayhan namin. Hindi ko dala si Lumi noon kasi nauna na si Lumi, sila na yung nagbitbit kay Lumi doon sa room na yun. Alala ko, pagkapanganak ko, as in, tayo agad, lalakad-lakad agad. Kahit na medyo masakit po pero kilos-kilos tayo kaya wala tayong kasama nun. Yung time na yun kasi umalis din si Mr. after ko manganak kasi kailangan niya uwiin si Toshi at bigyan ng food kasi doon nga siya nagstay sa akin overnight doon sa birthing room o sa delivery room. Doon siya natulog. Tama ko. Biruin niyo po yun. Masakit yung tahi ko pero nag-infection pa po ako. Masakit din yung dito ko. Talagang tayo agad, ligo agad. Ay, hindi pala ako naligo kasi hindi ako pinaligo ng midwife doon. Maliligo na sana ako, gagawin ko na sana. Doon po yun sa delivery room. So, makita nila na mag-shower na ako. Which is, nabasa na po talaga yung buhok ko. Sabi na, huwag ka mag-shower, mag-ano ka lang. Kumbaga, magbanlaw ka lang or ano ka lang ba, yung para maging malinis lang kasi siyempre may dugo-dugo. Diba ka maligo? Kasi hindi ko man alam, malay ko para maliligo or hindi. Pero so far, so good. Wala naman nangyari sa akin. Talaga nagka-infection lang po ako nung time na yun. Pero overall, okay naman. Si Lumi okay lang din. Yun nga lang, umabot kami ng 4 days doon. At dapat hindi pa kami papalabasin ng 4 days na yun kasi minomonitor pa ako.
Ako lang yun na pumilit, labas na ako, ayoko na dito. Kasi ang hirap, pag wala akong kasama, kaya labas na ako. Which is, kayang-kaya ko naman talaga. Kaya nga po, nabigyan na ako ng, di ba, 9 to 10 na, grading. Yes, may grading po ang aking pagpapanganak up to kung paano ako after manganak. Nag-gradean po talaga tayo ng 9 to 10. Kasi nga, hindi nila akalain na gano'n ako kabilis magano. Kasi, bihira lang daw yung mga ganito na, alam mo yun, tapos ang liit ko, best for 11. Kasi sila makapaniwala, di ba? Na ilabas ng normal si Lumi, walang kahirap-hirap, hindi na vacuum or anything. Kaya yun, nagredan tayo. Naalala ko lang talaga, sabi ko, hindi ba na ako na nito, naguyod ng hospital bed. Pero this time, naguyod tayo ng hospital bed and that was my first time. Sana first and last, sana. Anyway, anyhow, mahaba na tong vlog natin mga beshes. Magpapaalam na rin ako sa inyo at i-update ko kayo kung ano nga ba yung mangyayari, kung ano nga ba yung result ng ating MRI. And sana walang kailangan na operation kasi gusto ko pa rin magkaroon ng gallbladder. Idaan lang natin sa diet. Sana makakaya ng diet. Please Lord. Gusto ko syempre magkaroon ng gallbladder, no? Bye, good night, kayo lagi. See you, God bless you all, and be good. Good night.